Ang pagbili ng isang sasakyang magagamit ay hindi basta-basta ibinabase sa laki o liit ng kapasidad. Ito ay ibinabase sa kung gaano mapapakinabangan at kung ano ang pupuntahan. Kagaya ng tatalakayin natin, isang bagong sasakyang muli na ipapakilala sa atin ng isang matagumpay na Japanese car dito sa bansa. Ang bagong modelo na kahit hindi ganun kamoderno ay magbibigay sa marami ng pangkalahatang gamit, komportableng biyahe, mababang gastos sa konsumo at sobrang mura lang din ang presyo. Ang modelong ito nakalalabas lang din sa merkado na siyang tatalakayin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isa pa sa mga bagong sasakyan ng Japanese car na Suzuki sa Pilipinas ngayon ay ang Espresso, isang modelo na pangkalahatan na rin. Family car, service, pang long ride at panggala ay mailalaban mo na rin sa kahit saan mo man naisin. Inilabas ito sa Pilipinas bilang entry ng Japanese car sa hatchback segment na modelo sa bansa at bilang pinakaabot kayang entry sa segment nito. Ang Suzuki Espresso ay nagsisilbi ring kapalit ng Suzuki Alto at ito'y inilabas lamang noong year 2023 dito sa bansa. Sa pamamagitan ng bagong modelong ito ay nagkaroon ng kaunting appeal sa merkado ang Suzuki ngayon sa paglabas ng makabagong hatchback na medyo naiiba ang pangkalahatang pagkakadisenyo sa orihinal na hugis ng mga mini hatchback ng karamihan. Dahil sa pagkakaroon nito ng malabruskong body figure design na may pagkakwadrado at mas pinataas na sukat ng headlining at mukhang pangragid na rin at mas naging machos sa makabagong anggulo. Ang boxy type na hugis ay sinamahan pa rin ng 5 pintuan, mga front and rear black painted bumper cover at isang manipis na honeycomb design radiator grille. Nakuha nito ang malakas na appearance ng isang modelo na kahit hindi ganun kamoderno ay magugustuhan mo panigurado. Ang Suzuki Espresso ay may dalawang variant na pagpipilian. Ang GL manual nito na nagkakahalaga ng 620,000 pesos at ang GL AGS variant naman nito na automatic na nagkakahalaga naman ng 660,000 pesos. Kung prepare mo ang ganitong klaseng modelo, ay hindi ka na rin talo dahil bibigyan ka nito ng kahit papano'y kumpletong gamit na hinahanap mo. Katulad sa interior base, meron itong komportableng upuan na para sa 5 miyembro ng pamilya at may kasama pang extra rear interior luggage para sa ilang mga maleta, gamit at mga bagay na ikakarga. Ang bawat dingding sa kada sidings nito ay kinukumpleto ng color black tint plastic accent na nagpapaganda sa buong kulay nito na nakapalibot din sa buong cabin. Maging ang kulay ng mga upuan nito na may kaunting touch sa center part na red cross stitches pattern na nagbibigay dito ng sporty looking design. Kasama ang ilan pang mga gamit, bagay na mahalaga lalo na sa mahabang biyahe ay makikita mo rin sa loob nito. Katulad ng mga saksakan ng gadget o pagcha-charge dyan, ay meron din ito mga bottle and cup holder, maliliit na bulsa o lagayan ng gamit kasama ang ilan sa mga particular na bagay o libangan dito na kinakailangan natin. Ay hindi rin nawala tulad ng pagkakaroon nito ng 7-inch size display infotainment system na detached screen at may kasamang Bluetooth at auxiliary connectivity. Para naman sa mas komportableng biyahe, ang malamig na simoy ng aircon system nito ay sinamahan din ng manually adjustable climate control system, heater at may power window switch na rin. Nilagyan din ito ng makabagong features na tinatawag na ultrasonic sensor. Isang makabagong teknolohiya na nagpapalakas ng sensor nito sa oras ng mga pagpapark o di naman kaya pagpapaatras na kung saan nakatuon din para sa pangkaligtasan sa oras na magpapaatras sa mga parkingan. Ang nagpapagana sa Suzuki Espresso ay ang pinagkakatiwalaang makina nito na 1.0 liter engine displacement gasoline type at may kasamang 3-cylinder 12 valves dual overhead camshaft. Sinamahan ng multi-point fuel injected system na tumutulong para patipirin din ang consumption nito. Marami na rin ang gumagamit ng modelong ito sa Pilipinas dahil sa ganda ng performance nito. At may compression ratio ang maliit na makina na 11.0:1 habang ang bore and stroke size naman ay 73 by 79.5 mm. Ang manual at automatic na transmission nito
ay sinamahan ng 5-speed variable gear shifting at kayang gumawa ng maximum output level na 66 horsepower sa kada 5,500 revolution per minute at 89 Nm ng torque naman sa kada 3,500 revolution per minute. Kaya naman ang bilis na nagagawa nitong modelo ay umaabot ng 148 km/h. May kalitan nga lang ang fuel tank nito na may kabuuang sukat na 27 liters ang full tank. Pero ito ang sinisiguro sa iyo ng modelong ito. Malayo-layo rin ang mararating mo dahil ang fuel consumption nito ay talagang matipid na umaabot ng 24.12 liters. Ang espresso ay nilagyan din ng makakapit na brake, matitibay na chassis at makakapit na gulong. Dahil sa naka-ventilated disc type na front brake at habang drum brake type naman ang rear. Kung saan binibigyan ka nito ng isang magandang safety features lalo na sa mga biglaang preno. At sa pamamagitan naman ng magagandang suspensions nito ay bibigyan ka naman ng magandang bounce hataw sa kahit sa malulubak na kalsada sa pamamagitan ng front suspension na MacPherson strut at torsion beam rear suspension na may core spring. Ang kabuang sukat ng mga gulong nito ay nasa 165 by 70R14, naka-tubeless tires at alloy wheel mags na rin. Sa steering wheel type naman, ay nilagyan pa ito ng power steering at rack and pinion type na klase, kaya maganda ang control at handling ng maneuver. Itong Suzuki hatchback model, kahit may kaliitan ay sagana pa rin sa mga safety and security features. Nilagyan ito ng anti-lock braking system na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake during emergency braking. Sinamahan pa ito ng brake assist na pangkaragdagan suporta, lakas at kapit sa mga preno. Nilagyan din ito ng hill start assist control system para kahit may drive sa matatarik o matataas na klase ng kalsada at bigla kang hihinto, ay pipigilan pa rin nitong dumausdos pababa ang sasakyan. Sinamahan pa ito ng engine check warning, front and side impact beams, day and night rear view mirror dimming, mga airbag sa passenger at driver at may kasamang seat belt at ISO fixed child mounts. Nilagyan din ito ng security features gaya ng central locking, engine immobilizer system, power door lock at anti-theft device system. Pagkatapos sa internal, ang exterior nito ay may mga ilaw na nagdadala ng magandang liwanag sa gabi sa pamamagitan ng halogen type headlamp nito at mga naka-bulb type na mga turn signal lamp indicator at combination lamp system. Sa mura nitong presyo ay okay na rin ang magkaroon ng kahit papano'y magagamit sa malalayong biyahe kasama ang buong pamilya. Nagkakahalaga ang modelong ito mula sa 620,000 pesos hanggang sa 660,000 pesos lamang dito sa bansa. At may apat na mga pagpipiliang kulay, gaya ng white, fire red, CZ orange at metallic granite gray. Ay sukat lamang ito na eksakto para pamahala ng pang-araw-araw mong pagsakay. May kabuang haba ito na 365.5 cm at may lapad naman na 152 cm. Ang kabuang taas nito ay nasa 156.5 cm at may ground clearance size na 18 cm. Ang turning radius nitong modelo ay nasa 4.5 meters at tumitimbang ng 750 kg. Kaya nitong magkarga ng hanggang sa 239 liters at 400 kg. May 5 upuan at eksaktong laki ang Suzuki Espresso 2024 model. Isa pang modelo ng brand na sobrang mura lang din, ang Suzuki Celerio 2024 model. Isang Suzuki Car Philippines sa mga pinagkakatiwalaang brand ng mga taong naghahanap ng isang sasakyan na mapagkakatiwalaan sa pangmatagalan. Alinman sa mga transportasyon na inilalabas ng brand na ito ay hindi lang sa murang mga halaga at may kalidad pa. Kadalasan ay matitipid din kumonsumo ng gasolina, gaya na lamang ng isang modelong ito na tinatawag na Suzuki Celerio. Ang Suzuki Celerio ay ang entry ng brand para sa kanilang subcompact hatchback sa merkado ng mga sasakyan. Isang budget-friendly at para sa mga kabataang individual na nakatira sa syudad na naghahanap ng mapapakinabangang utility na may 4 to 5 seating ang capacity. Madaling isingit sa napaka-traffic na city at madali ring hanapan ng parking space sa kahit saang sulok ng Kamaynilaan. Ito ay pwede ring pang family car at gamiting pamamasyal kesa mamasahe o di kaya magmotor.
mas maganda pa ring may sasakyan kang ganitong klase na kahit maglabas-pasok ng kamay nilaan at pumunta kung saan-saan ay may aasahan kang seguridad. May sasama ang buong pamilya at hindi pa mamumulubi sa napakamahal na pamasahe ngayon. Ang Suzuki Celerio kung pagmamasdan ay parang Mitsubishi Mirage hatchback at Toyota Wigo lang ang datingan. Meron itong isang front bumper grille na may nakalinyang chrome garnish sa center, kasama ang naglalakihang mga headlamp nito sa magkabilaan. At ang dalawang circular shape fog lamp ay ang nagbibigay dito ng mas magandang liwanag sa gabi, kasama ang color matte black na lower bumper garnish na nakabalot sa mga fog lamp nito, nakasama sa nagbibigay dito ng kabuuang estilo sa pangharap na disenyo nitong modelo. At sa bawat gilid nito, mayroon ding kaunting stash na mga front fender garnish o fairings na makikita kasama ang mga door molding at mga side mirrors nito. Ibang-iba rin ang porma nito pagdating sa side profile. At sa likuran, ang signature na design ng ilaw ay hindi rin nawala, gaya ng tail lamp, kasama ang mga reflector at ang isang third brake lamp na may kasama ring rear spoiler para sa magandang aerodynamic. Ang kabuuang mga detalye ay nagbibigay dito ng magandang pagkakakilanlan sa modelong ito. Itong Suzuki Celerio ay pinapagana ng 1.0 liter gasoline engine with 3-cylinder, 12 valves at nakakabit sa isang automatic transmission type na may 5-speed gear shifting. At gumagawa ng lakas na 66 horsepower sa kada 5,600 revolution per minute, habang ang maximum torque naman nito ay nasa 89 Nm sa kada 3,600 revolution per minute. Merong bilis na umaabot ng hanggang sa 130 to 150 km per hour. Hindi na rin masama kung tutuusin dahil kalakip naman nito ang pagiging sobrang matipid kumonsumo ng fuel din. Meron itong fuel tank capacity na 35 liter ang full tank at kumukonsumo ng hanggang sa 26 to 28 km per liter. Para ka lamang naka-hybrid vehicle o di naman kaya naka-big bike na motorsiklo sa sobrang tipid nito kumonsumo. At ang iba pang mga bagay na meron ito, pagdating naman sa suspensions, ang ikinabit sa harap nito ay ang isang MacPherson strut na front suspension. Ang ganitong klaseng suspension ay tumatagal na rin naman, habang naka-torsion beam naman ang inilagay sa likod nito na bagay lang din para pamahalaan ng anumang klase ng kondisyon ng kalsada. Ito man ay malulubak, mababato at may mga humps. Gaya ng mapuputik o kaya paalon-alon ay kayang-kaya rin itong pakisamahan. Kasamang makakapit ding mga braking system na nakakabit dito, gaya ng naka-ventilated disc type sa front at isang drum brake type naman para sa rear brake. Meron itong mga gulong na may kabuuang sukat na 175 by 60R15. Pare-parehong mga naka-tubeless tires na rin at may kasamang spare tire para sa emergency. At base na rin sa manufacturer, itong bagong Suzuki Celerio ay mas malaki kumpara sa mga dating modelo. Meron kasi itong dimension pagdating sa kanyang haba na may sukat na 369.5 cm at lapad na 165.5 cm. Ang taas nito ay nasa 155.5 cm at ang ground clearance naman ay mas tumaas din kumpara sa dati na may 17 cm. 5 tao ang kaya nitong isakay para umupo sa mga komportableng mga seats din nito. At ang mga komportableng seats ay may mga kasamang center armrest, foldable at de-adjustable pa, at may mga headrest na rin. Meron din itong malamig na aircon system na may kasama na ring air quality control system na naglilinis sa mga hangin na pumapasok sa loob nito. Nag-aalis ng mabahong amoy at iba pa gaya ng virus na naaalis din ito. Sinamahan din ito ng bottle and cup holder, power window, USB port charging system at accessories power outlet socket. At itong modelo ay may smart keyless entry na rin para sa madaling pagpapaandar nito. Madali ang access sa pagpasok at paglabas dahil meron din itong 4 na pintuan para sa driver at para sa mga pasahero. At isang malaking rear compartment storage space for cargo na kayang lagyan ng hanggang sa 300 liters na cargo volume o higit pa.
Pagdating naman sa entertainment and communication system, marami din itong mga libangan para sa mahabang biyahe. Kaya ng pagkakaroon nito ng 6.2-inch size display TV screen. May kasamang USB and auxiliary input. May Bluetooth connectivity at 4 na speaker para sa magandang audio sounds. Di touchscreen na rin, kaya madali na lang ang function. Nasa manubela na rin ang karamihan sa mga controls nito. Kaya ng sounds, aircon, connectivity at marami pa. Ang steering type din na inilagay dito ay ang power steering na klase. Bukod sa magaang ang sasakyan, ay mas magaang din ang pagmamaniobra. May turning radius ito na 4.5 meters at may rack and pinion na steering gear type. Kaya kahit mababato ay walang tendensing magwiggle ang manubela nito. Pagdating naman sa mga safety and security features, marami itong features para sa pangkaligtasan, gaya ng pagkakaroon nito ng Hill Hold Control Assist. Isang sistema na magagamit natin sa mga paakyat na kalsada o yung mga paahon. Kapag biglang huminto sa pataas na kalsada, kapag walang hill start ay maaaring umatras pababa. Pero dahil sa merong hill hold control, ay hindi ito uurong pababa ng bundok. Meron itong front and side impact beams para minimal lang ang magiging damage halimbawa magkaroon ng matinding banggaan. Dahil sa pagkakaroon ng front and side impact beams na sinusuportahan pa ng crash sensor nito, kahit papano ay hindi mapupuruhan ang mga occupants nito, pero depende pa rin sa makakabangga. Sinamahan din ito ng engine check warning para makita kung kailangan na itong may dala sa service center. Meron na rin itong front and rear parking sensor na kasama para naman sa maayos na pagpapark. Kaya hindi mo na kailangan din palagyan ito aftermarket. At may kasama rin itong built-in camera para sa pagpapabuti rin ng pagpapark. Lalo na kung baguhan ka pa lamang at nahirapan kang magpark sumiksik sa lugar na mga parkingan. May kasama din itong ISO fixed child mounts para sa mga bata at isang child safety lock na rin. Kasama ang mga seatbelt sa bawat upuan at ang airbags. Meron din itong anti-lock braking system na nagpiprevent ng pag-skid ng mga gulong nito during emergency braking. Ito kasi ang nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake. At meron ding electronic brake distribution para naman sa pagpapatibay at pagpapalakas ng brake force. Sinamahan din ito ng brake assist na suporta sa pagpapatibay pa ng kapit. At marami pang mga safety features na matutuklasan mo na lamang kapag bumili ka na ng isang Suzuki Celerio 2024 model. Sinamahan din ito ng security features para naman mag-ingat sa modelong ito, lalo na kung ipapark mo lamang sa labas ng iyong bahay. Ay maigi na ring merong ganitong klaseng mga sistema. Gaya ng central locking, nagpapatibay sa pagkalak ng mga pintuan nito kahit gamitan pa ng iba pang mga bagay o tools na magbubukas ng pinto ay hindi uubra. Sinamahan ito ng power door lock at engine immobilizer system para sa makina upang hindi basta-bastang mapagana o may start ang makina nito kahit gamitan ng electrical procedure. Nilagyan din ito ng anti-theft device at anti-theft alarm system na mag-iingat palalo sa modelong ito. Dito sa Pilipinas, ang kasalukuyang presyo nito ay binibigay sa pinakamababang halaga na 708,000 pesos lamang hanggang sa pinakamataas nito na nagkakahalaga lang ng 754,000 pesos ngayon. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video. Ngayon kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion. Bago po tayong magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din makinig sa subscribe button pati na notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment po sa baba kung may mga tanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!